Nagsabayan nga po ngayon ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kasabay po niyan, inanunsyo ng Pag-asa ang pagtatapos ng pag-iral ng La Nina sa bansa. Ano naman po kaya ang magiging epekto ng mga yan sa ating panahon? Alamin po natin sa ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Good morning, kapatid! Good morning kapatid at good morning Mama Dims. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Kahapon nga, opisyal lang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng La Nina. Sa kasalukuyan, tayo po ay nasa neutral conditions na. Pero sa mga susunod na buwan, maaari pong bumalik yung ating tinatawag na El Nino. Ito pong ating El Nino, ang magiging implikasyon po niyan ay maaari po niyan palakasin o palawakin ang epekto ng ating habagat. Mas talakayin pa natin yan sa susunod dahil kailangan natin yan pagandaan. Pero sa ngayon, ito pa rin pong ating amihan o northeast monsoon ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Samantalang patuloy din nating binabantayan ito pong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namata ng Pag-asa sa layong 1,315 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon, medyo mataas na po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. Pero hindi po yan natin inaasahan pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay kikilos lamang pa northeast o pa recurve palabas o palayo sa ating PAR. Ito pong ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng PAR ay wala pong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero yung kanyang trough or extension o yung kanyang pagbali ng hangin ay nagdadala po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po dito sa trough, itong ating binabantayang low pressure area, asahan po natin na mas maulap yung panahon natin. Although nagpapakita naman po yung ating araw, mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan at posible po yung ating mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Palawan. Pero sa mga susunod na araw, mababawasan na po yung epekto nitong ating trap ng low pressure area. Maaring dito na lamang po yan sa eastern section ng Visayas at eastern section ng Mindanao bukas. Again, mag-ingat po tayo kapag meron po tayong mga thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan, lalong-lalo na po yung mga nakakaranas ng pag-ulan. Itong mga nakarang araw pa, medyo prone po tayo sa mga flash floods and landslides at mga pagguho nga po ng lupa. Dito naman po sa Luzon, medyo mataas po yung ating tsansa ng pag-ulan at posible po yung ating mga mahihinang pag-ulan dulot ng ating amihan o northeast monsoon sa ilang bahagi ng Bicol Region, Quezon, Aurora, maging dito sa mga kabundukan sa mga Isabela at Cagayan. Possible din po yung ating mahihinang pag-ulan dito po sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Benguet o ang Baguio City. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, patuloy po tayong makakaranas ng mainit at malinsangang panahon sa tanghali pero may kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw. At sa tanghali, ramdam po natin yung breezy o mahangin na kondisyon dahil po doon sa ating amihan o northeast monsoon. Dito rin sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maliwalas panahon. Magiging maganda rin po ang sikat ng ating araw sa umaga, magiging mainit po sa tanghali at pagsapit ng hapon, medyo mas nagiging maulap po ang panahon natin. At kung may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga daglian lamang o yung mga dumadaang pag-ulan na kadalasan nga ay medyo mahina dahil po dito sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay malapit na sumikat, 6:07 po yan ng umaga at muli po yung lulubog mamaya 6:06 ng hapon. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Martes ng umaga. Muli ako po ang inyong weather dito, Alvin, na laging may panahon para sa inyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.